Ako, si Isayas Junel Kaulis Sarne, o sa tinatawag na Junel. Ako ang panganay sa aming 6 na magkakapatid. Ang kapatid kong bunso ay si Francisco Kaulis Sarne, o sa palayaw na Kokoy. Ngayong araw na ito, petsa June 18, 2024. Ako ay gumagawa ng isang video recording sa layuning maggawa ng aking sariling kalooban na makagawa ng statement of will patungkol sa aming parting lupa na minana namin sa aming ina, sa nanay ko, si Amelia Kaulis Sarne. Ang sukat, ang lupa na parte ng nanay ko dito sa lupa ng magulang ng nanay ko ay nasa Lot B. Sumusukat ito ng 69.50 square meter. At ako ang head sa Land Certificate Authority. Ibig sabihin, ako ang punong tagapagmana na iniwan ng nanay ko. Sakali mang ako'y abuting mamatay, ay direktang papasok ko ang parting namana naming lupa sa aming ina sa aking kapatid na bunso, si Francisco Kaulis Sarne. Ito ay extrajudicial resettlement
Period. Ngayon, Kokoy, ako'y maghahabilin sa iyo. Kung sakali mang ako'y bigla mamatay, pakaingatan mo ang video ito. Ito ang katibayan na aking pinapasa sa iyo ang pagpapamahala at pag-iingat ng lupang iniwan na mana ng ating ina. At kung hindi pa man ako mamamatay agad, kung papalarin ako na tumagal pa, kung magkakaroon man lang ako na pangahawakang pananalapi, ay aking aasikasuhin. Tulungan mo ko, Kokoy. Dahil ang ibang kapatid natin ay hindi ko alam kung maasahan natin na makipagtulungan para makuha natin ang original na land title. Ay kung papalarin talaga ako na magkapera, aking gugugulan ng pananalapi ang pagsasaayos nito, ang magmula sa extrajudicial settlement going to judicial settlement of plot portion. Dahil ibig ko may isaayos mo na indirectly, at ang layunin na ito ay hindi tayo magkagulo o magtalo-talo o mag-away-away sa kaprasong lupang ito. Ito ay hindi pang sariling hangarin na sinasaloob ko na mapunta sa iyo o para sa akin lang, kundi ito ay para may saayos ang iniwan sa atin ng ating ina. Kaya, Kokoy, sa iyo ko may pagkakatiwala ito. Ayusin mo ito at mahalin, pahalagahan, at walang dapat na magbenta ito sa ibang tao, kundi tayo rin lang na magkapatid. Pero sa bagay na sinasabi ko, hindi sa natalikuran natin ang apat pa nating kapatid, si Josibeth, si Rosano, si Rosauro, at si Christian. Sakali mang magagawang direct from judicial, extrajudicial settlement to judicial settlement, the settlement ay kinakailangan magkaroon ng pagbibigay pa rin sa kanila. Ito ang aking tinutukoy na mabigyan sila ng tamang katapat na karapatan sa kanilang nakikitang parting mana. Ito ay ang tinatawag na donation part program
para sa kanila. Wala silang ibang opsyon na magagawa kundi ang tanggapin at umayon dito pagkat nasa batas ng lipunan na pag ang isang manang lupa sa huli na ang nakapangalang titulo na naging tagapagmana ay may karapatan na magbigay ng pabuyang donasyon sa kanyang sumunod na mga kapatid. Ito nga ang tinatawag na donasyon. Ito ang kung magkano man ang kasalukuyang halaga ng residential lot ay kukunin ang parte ng bawat isa. Tayo ay 6 na magkakapatid na nabubuhay. Kung magkano man ang halaga ng lupa sa ngayon, sa kasalukuyan, ito ay papartihin sa 6. Ngayon, kung may kulang kang hangarin na madagdagan, ay nasa sa atin na, nasa sa iyo na. Kung halimbawa, nasa 300,000, pwede mo silang bigyan ng tag 50,000. Ngayon, kung mayaman man o may malaki kang pinahawakang panalapi na gusto mong mag-reward o magpabuya, ay nasa sa iyo na o nasa sa akin na. Kung halimbawa gusto kong mag-100 o mag-75,000, nasa akin na bilang donasyon sa bawat isa sa mga kapatid. Yun ay magiging notarized sa bugato. Kung sakali ako'y pala rin ng Diyos na mapahaba pa buhay, gusto ko habang nabubuhay ako ay gusto kong hangarin ay may isaayos talaga ang katayuan ng lupa na matayuan ng tamang sapat na maayos na bahay, isang kabuuang bahay na kung halimbawa hindi man mangyari ang sinasabi kong judicial resettlement of a statement, isang buong bahay ang mangyayari, ngunit pwedeng matirahan ng 6 na pamilya. Habang nabubuhay ako ang may kapangyarihan at may karapatan na pangasiwaan at pamahalaan ito. Kung halimbawa mamatay ako, Kokoy, gusto ko ganon din ang gawin mo. Pero panalangin ko pa rin sa Diyos, sana
magkaroon ng kaayusan tayo magkakapatid, magkasundo tayo ng iisa, ng nagkakaisa. Dahil ang gusto ng Diyos ay isang pamilya na nagmamahalan, na nagkakaisa, nagkakasundo ng iisang damdamin. Yun ang tunay na mahal ng Diyos. Dear God, kung pala rin naman ako, gusto ko pa talagang umaba ang buhay ko para matupad ko ang pangako ko sa iyo. Ang aking hangarin na makatulong sa kapwa kong mga napapariwara, sa kapwa kong mga may hirap, sa kapwa kong mga nababalo, sa mga dapat kong tulungan. Kasama na rin siyempre ng aking mga kapatid. O God, sana po pakinggan niyo po ako. Ngunit kung ano po talaga ang iyong plano sa akin at sa aming mga kapatid, ikaw ang masusunod. Diyos ko, maraming salamat sa iyo at sa iyong pagpapala. Patawarin niyo po sana ako kung may mga mali akong desisyon. Ang aking hangarin lamang po, Diyos ko, ay ang mapabuti, mapasaayos ang lahat bago po sana ako umanaw at bago po sana bumalik ang aking espiritu sa iyo. Kaya hinihingi ko ang iyong tulong na basbas. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Ang aking pagsusumamong panalangin ay iniiwan ko sa iyong anak na si Jesus. Amen.